araw, mga kapuntos, at nagagalak ako ngayon dahil kasama natin ang isang convert. Hindi ito basta-basta dahil lumipat ng iba't ibang mga sekta, galing talaga siya sa Catholic. Pero dahil sa marami ngayon, ang nagsiwalat ng mga doktrina sa mga iglesia na tatagang tao ay nabigyahan siya sa mga maraming sekta. Ang ating bisita ngayon, ang ating kasama ngayon, si Brother Denmar Santiago. Aking ibigay ko sa inyo ang little background. Marami na siguro nakakilala sa kanya dahil marami ng mga pages at kasamahan natin na nakikinig sa kanyang conversion story. Si Brother Denmar pala ay born Catholic sa Immaculate Conception Parish of Marikina. At naging born again siya sa 2011 hanggang 2015 sa Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Isa sa mga ministry na sinalihan niya doon ay drummer, lead vocalist, youth pastor for 18 months of seminar with experience of speaking in tongues, exorcism, and deliverance. So, yan po ang kanyang background bilang born again. At lumipat siya ng ibang from born again to Iglesia ni Cristo 2015 hanggang 2019 sa lokal ng bayan-bayanan, distrito eklesiastiko ng Metro Manila East. Okay. Ang kanyang ranggo doon, ministry, kalihim sa lokal. Kalihim sa Departamento ng Ilaw ng Kaligtasan. Pangatlo, kagawad, diakono sa PNK, pagsamba ng kabataan. Pangapat, mang-aawit. Singer talaga itong si Brother Denmar. At panglima, first year, Bachelor of Evangelical Ministry at School for Ministers. Pang-anim, Faith Defender. So, kung sa atin ito, Catholic Faith Defender, sa kanilang banda ay Faith Defender siya. Vlogger din. Pang-anim, vlogger din. Sa Iglesia ni Cristo, Ibong Magdirigma. WordPress, Blogspot. So, kita ninyo, aktibo pala siya sa samahang Iglesia ni Cristo. At sa 2019 hanggang 2020, lumipat na naman siya ng ibang sekta. Seventh-day Adventist, Marikina SDA Church. Naging faith defender din siya sa mga Sabalista. At theology student, EB Apologetics. Pangatlo, media evangelist. Pangapat, layman missionary. Panglima, 3AM Media Luzon Chapter Director sa mga page niya, pang founder of Search the Scripture Ministry sa kanilang page, Apologetics Evangelism Ministry, member of Adventist Youth Disciples Ministry, and apologist researcher at diskusyon sa mga doktrina ministry. So, at ngayong bago lang, nung isang araw ay nag-decide siya 100% ang iniwanan niya na original na simbahan ay tunay pala na simbahan. Kaya nga, bumalik siya ngayon sa ating samahan. So, atin munang pakinggan, ating ibigay ang ating sarili, 100% na atensyon at pakikinig dahil very inspiring itong kanyang conversion story. Para sa akin, imposible, milagro talaga itong nangyayari sa kanyang buhay. Sana po, sa ating pakikinig sa kanya, ay magbigay inspirasyon sa ating lahat. Sa ating pakinggan, si Brother Denmar Santiago. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Brother Denmar Santiago, na bumabati sa inyo ng isang mabiyaya at mapagpalang panonood ninyo ng programang ito na Punto Pagpunto.
Masaya po ako na magbahagi ngayon sa inyo ng kwento ng aking pananampalataya. Kwento aking testimony sa gabing ito, mga kapatid, ay aking sisimula sa kwento ng aking kabataan. Ako po ay lumaki sa isang pamilya ng saradong Katoliko. Ako po ay binautismuhan bilang isang Katoliko. Mula pa lang ako ay bata pa. Ngayon ay papakita ako sa inyo ng larawan na nagpapatunay na ako ay pinanganak na isang Katoliko. Ito po ay larawan ng aking binyag nung ako ay bata pa. Kita niyo ba? Nandyan yung aking ina, yung aking mahal na ina, na siya nagdala sa akin sa simbahan upang ako ay binyagan doon sa Immaculate Conception Parish dito sa Marikina. At sa isang larawan na ito ay makikita niyo rin yung aking ama. Ayan.
yung aming pastor na si Casimiro Miguel. Itong paaralan na ito kung saan ako nag-high school ay Joshua Keller Christian School. So, under siya ng Jesus is Our Shield, no? Worldwide Districts ni Pastor o Apostol Renato Carrillo Senior. So, syempre, tatanungin niyo, bakit ka naman umalis sa board again? Ano yung naging dahilan? Kasi alam niyo, syempre ako palabas ako ng Biblia noon pa. Hinahanap ko yung tunay na pagsamba para ako malulugod ng Panginoon. Kasi nalamig ako at that time. Maraming questions sa akin. Lalong-lalo na patungkol sa doktrina. Nalamig ako sa aking faith. Kaya nung napagtanto ko na hindi pala nalulugod ng Panginoon sa paglilingkod, sa ministry at pagsambang ginagawa namin sa born again na maligali, eh, umalis na po ako. No aking tiyogin na kasi lahat ng aral nila tawag tutol sa Iglesia Katolika. Wala kang maririnig na pagpapaala sa kanila ng mabuting balita. Wala eh. Puro paninira sa ibang reliyon. Pero alam niyo ba kung bakit ako manid pa rin doon sa IUC? Dahil nga nandoon na-discover ko. Nandun yung dating kaklase ko nung high school na crush ko. Si Eliza. Isa siyang mga awit. So, para mapalapit ako sa kanya, kumuha ako ng paraan. Kumuha ako ng tungkol bilang isang kagawad at kalihim ng ilaw, no? So, kami yung may hawak ng mga formularyo ng mga dinodoktrinahan at sinusuko. So, sa pagkakataong yan, ay nabautismuhan po ako sa IFC November 12, no? 2015. Kung yan, hindi ko malilimutan dahil yan yung year kung kailan nagkaroon ng pagtatalo-talo
Opo, ako po ay tinawalag sa Iglesia ni Cristo. Taong 2018, palagitnaan pa lang ng taong ngayon ay sumulat na ako sa aming katiwala para lisanin na ang Iglesia. Dahil may mga ilang bagay na akong hindi sinasangunan sa aming doktrina. Dahil nga nakapagsuri ako sa aming mga debate ng mga siklit. So, dahil kumbinsido ako sa aking pananampalataya noon na talagang mayroon akong mali sa aming mga doktrina, ay nagsulat ako na ako titiwalay. Pero hindi nila tinanggap yun. Hindi yun ipinadala ng aming katiwala dahil pinigilan ng aking tiyo. Yung tiyuhin ko nagtakay sa akin sa Iglesia ni Cristo. So, nagpatuloy ako sa pag-aanib sa Iglesia. Nga pala, kaanib ako sa lokal ng bayan-bayanan, district ecclesiastico ng Metro Manila. Hindi po ito kwento. Hindi ko pinata ang testimony ko. Pero sasabihin ko po sa inyo, noong taong 2019, noong nakaraang taon, ay natalo ang Iglesia ni Cristo sa dalawang huling debate ko sa SDA at sa Catholic. So, yung dalawang laban kong yun bilang defender ng church, labang kay T1 Paisones ng Catholic Lay Apologist Movement of the Philippines at ni Dave Lumabaw ng Adventist Youth Disciples Ministry sa magkaibang debate o diskusyon ay ipinatawag ako sa Templo Central. Hindi dahil sa hindi na ako sumasamba. Oo. Totoo naging TS ako or tigil samba. Hindi na ako sumasamba ng mga panahon ngayon mula pa ng 2018 hanggang Mayo ng 2019 dahil nga sa aking pagdududo sa mga doktrina. Ipinatawag ako doon upang bawiin ang aking pagtuto sa kanilang mga doktrina. Pinilit ako doon na basahin ng isang script para patunayan ani na ang Iglesia ni Cristo ay nangatawag sa solidong doktrina. Yung time na yun ay napipinamang ako natin. Nasa alanganin ng aking buhay. Aking pamilya matapos matalo ng Iglesia sa mga debate. Pagkatapos yun ay itiniwalag nila ako July 2019. Ano ang pinalabas silang dahilan? Ako ay nakipagdebate ang walang panitulad galing sa pamamahala. Pero ano po ang totoong dahilan ng aking pagkakataon? Ito po ay yung tiwaliang mayroon sa kalakaran ng kalitiman kung saan nagkakaroon
Hindi kami pinapasok sa loob ng kapilya. Sa halip, binugbog kaming dalawa sapagkat kami daw ay lumalaban sa pamamahal. Samantalang wala kaming sinasabi na anumang masama sa pamamahal. Katunayan, si Chad Tangente, mas marami pa po siyang debate kay Melchor Manalili kaysa sa akin. So, balit hanggang ngayon ay hindi siya natitiwalag sa iglesia. So, nung natiwalag ako sa iglesia, ay tumawag sa akin yung isa kong kaibigan sa Batista, si Mark Anthony Cabisas, para kamustahin ako. Dahil nalaman niya yung naging kahihinatnan ko doon sa Iglesia ni Cristo. At naging kaibigan ko nga, maraming mga sa Batista, nung inimbita niya ako doon sa kanilang pagsamba, siyempre nangungulila ako noon sa mga kaibigan, dahil tinalikuran ako ng mga kaibigan ko sa Iglesia ni Cristo. Napakaibigan ako sa kanila, sa kipag-aralan sa loob ng 3 buwan, hanggang sa ako ay So, ang pagiging protestante ay bunga ng kamangmangan sa pag-aaral ng doktrina at hindi pagiging patas sa pagsusuri sa aral ng ibang sekta, kundi ang gusto ng bumatikos, Hanggang sa dumating yung isang araw bilang isang defender ng Seventh Adventist Church, nagising ako sa katotohanan na mag-aral at pagsaliksik ng Biblia at pagkumparahin at kumpirmahin ang aking mga nalalaman sa protestante at gayon din yung mga sagot ng aking mga kaibigang CFP. Yan yung mga kaibigan ko nakadebate ko mula pa ayun siya. So, nung napagtanto ko na mali pala yung aking ipinaglalaban, bagkos ang inaatake ko ay ang tunay na simbahan, na dala-dala ang tunay na aral. Kaya dali-dali po, walang pagdadalawang isip.
umalis ako at nagsulat ako sa Seventh-day Adventist Church. Nagsulat po ako para ako po ay makalabas sa kanila. Kung makalabas ako, humingi ako ng payo at ng tulong sa mga kaibigan ko dito upang mailapit ako sa mga otoridad, kagaya ni Father Abe Arganosa na nagtuturo sa akin na ipapayo. Maraming salamat po, Father Abe, sa masipag at walang sawang pagpapayo at pagtuturo. At yung isa pagkuktok sa akin ng mga CFD, Team Maritina, sa pangunguna ni Brother Ron, ni Doc Eric na nagpadala sa akin ng books na para mapag-aralan ko yung Catechism, yung Catholic, Fundamentals of Catholic Dogma. Maraming salamat. Naikumpara ko yung aral ng Katolik at ng aral ng Protestant. Ibang-iba. Sapagkat tutuusin, mga kapatid, ang aral ng Protestante ay puro lamang paninira. Puro lamang base sa bias na pag-aaral. Kaya napagtanto ko nung ako ay umalis at nag-confess ako sa pari, anong sabi ko, Father? Kapapatawad kaya ako ng Diyos sa matagal kong pag-uusig sa iglesia. At sa pag-alis ko sa kanyang simbahan nang wala akong nalalaman kahit anong doktrina. Alam niyo, sabi sa akin ng pari na nagbigay sa akin ng Sacrament of Penance, kung sabi niya, Bro, ang Diyos ay dahil ang Diyos ay pag-ibig, siya ay magpapatawad sa atin kahit ano pa. Huwag tayong aalis sa simbahang ito hanggang hindi natin nalalaman kung anong doktrina dito. Alam niyo mga kapatid na pagtanto ko, mayroon tayong iba't ibang tao dito sa simbahan. Mga layman, mga
pari, mga bishop, mga CFD, no? At mga ibang iba. Na pwede natin naman pagtanungan kapag may tanong tayo tungkol sa ating pananampalataya. Pero, isipin natin mga kapatid, hindi ang mga sektang protestante ang magsasabi sa atin na, ito doktrina ng Katoliko, ito doktrina ninyo, ito yung dogma ninyo. Hindi ganun. Ang magpapaliwanag na yung mismong simbahan. Kaya, mga kapatid, gaya ng aking sinabi kanina, kapag nakita nila na mahina tayo, nakita tayo ng aral ng Biblia, wala tayong alam sa mga Katoliko na sapat lang yung magsimba, sapat lang yung manalangin, sapat lang yung sa pangalan ng maging Katoliko, no? Wala sa papel yan, yung sa certificate or ang simba. Alam niyo ba mga kapatid, nung gabi yun, nung ako'y nanalangin, binigay ka agad ng Panginoon sagot. Isang simbahan na lumang-luma na may kampana at pagkapasok ko, mga kapatid, mayroon doon mga imahit, mga ribunto, ng mga santo at mga santa, at yung mga drawing, yung mga parang mosaic, no, na art sa mga bintana nito. Sabi ko, wala nang iba pang simbahan na may ganitong description kundi ang Catholic Church. Kaya, hindi ako nagdalawang isip kasi ito yung kalooban ng Panginoon eh. At saka, isa pa, inaaral ko yung doktrina, pinagkumpara ko yung doktrina ng Catholic at saka ng ibang sekta. Kasi gusto ko malaman kung totoo ba yung sinasabi nila sa Papa, sa simbahan. At natagpuan ko mga katotohanan. Nalaman ko yung sagot. Naging bias ako sa pag-aaral ng buong puso ko pinagsisihan. Kaya mga kapatid, sa anumang buwan, huwag na parang loob. Huwag tayong padadaya sa mga protestante na nagkala isang libutan. Manatili tayo Katoliko. Ang tayo mga nalito na ang tunay na simbahan. Kasi
totoo lang mga kapatid, hindi ka magiging isang Kristiyano kung hindi mo mahal ang ina ng Diyos, ang ating inang Maria. Lalo kung napalapit sa ating Panginoon na dahil sa ating inang Maria. Alam niyo ba mga kapatid, nung born again ako, nung SDA, nakilala ko ang Panginoon. At mas nakilala ko siya lalo nung nagtatalo. Kasi mga kapatid, kahit anong basa ko sa Biblia, Catholic pa rin ang kauuwi ng isang tao. Bakit? Yung Pedro itinayo ang iglesia. Kaya Apostle Peter ibinigay ang susi ng kaharian ng langit. Ang iglesia naman ay kumalat sa buong sanlibutan at umabot hanggang sa Roma. At ang mga nito ay naitaguyod ng mga apostol hanggang sa mga unang Kristiyano na nabasa sa atin. Hanggang sa nagbasa ako ng mga history book para lang suriin kung naasan ang totoo. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil punasan ng tunay na iglesia kung saan naroon ang ating Panginoon sa Kristo at maging ang ating mahal na ina, ang ating inang Maria. Maraming salamat sa mga taong nanalangin para sa akin at tumulong sa akin yung maigisa-isa at ayoko din magbangkit ng anumang pangalan. Ayoko na kahit ako o ang aking sarili ay maitaas ko. Walang ibang dapat itaas kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Walang dapat itaas kundi ang ating Diyos na nasa langit. Kasalukuyang INC or SDA ay lumapit kayo sa akin at magtanong. Gusto ko po yun. At mag-aralan tayo, tutulungan ko po kayo na mabuksan ang inyong isip. At samantalang ang Panginoon naman at ang banal na Espiritu ang tutulong sa inyo kapatid. Dito sa tunay na kawan at bayan ng Diyos, mga iba ang iyang iglesia katon.
Kaya panahin lahat ng Panginoon at patuloy lang tayo sa pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon ang salita ng Panginoon. Sa maligayang araw po sa ating lahat at ipapasalamat ako sa inyong panonood sa aking testimony. Ito po ang inyong kapatid kay Cristo at kaibigan, Brother Denmar Santiago, na nagsasabi sa inyo na parati na just be cute and live until the end. Thank you so much. God bless. So maraming salamat, Brother Denmar Santiago, sa inyong magandang pag-share sa iyong conversion story. At sana po ay nagbigay ito ng inspirasyon sa ating lahat. Na hindi tayo titigil na ating mag-search tayo, mag-aral tayo patungkol sa mga doktrina at mga katotohanan na iniwan ni Kristo dito sa sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang tunay na iglesia. At Brother Denmar, buong puso po na wini-welcome namin kayo sa ating samahan sa tunay na katawan ni Kristo. No? Bahagi ka na muli sa katawan ni Kristo. Hindi na sa katawan ng tao. Dahil hindi ka na nabahagi sa iglesia na tatag, hindi naman, kundi sa tatag ng anak ng Diyos. At salamat din sa inyong pagbigay ng oras upang mapakinggan ang lahat ng storya sa buhay sa ating mahal na kapatid. Fight, Team Maria, tatak safety with a humble heart.